Good morning once again mga kapatid. At tayo'y dadako muna sa ating pag-aaral about Doctrines of Grace. So bilang panimula, tayo muna pa manalangin. O Diyos, ang maraming banal, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito sa panibagong hininga ng aming buhay at muli sa pagdala ninyo sa amin sa inyong bahay panambahan upang muli kayo po rin at sampay sa Espiritu at katotohanan. At muli din, Panginoon, upang mapag-aralan namin ang inyong mga salita na magbibigay liwanag at kasagutan sa aming mga katanungan, sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. At muli, Panginoon, tanging salita mo lamang na mula sa Biblia na siyang mumutawi sa aming puso at isipan sa aming pag-aaral na ito. At gabayan nawa kami ng inyong banal na Espiritu at bigyan liwanag ang aming puso at isipan upang lalo naming manamnam ang inyong mga salita, Panginoon. Muli, ang araw ito ay para sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. So sa ating pag-aaral muli, magandang umaga po, lalo na sa mga kasama namin online. Okay, ang ating paksa, again, balik tayo sa Doctrines of Grace. Nag-U-turn tayo. Kaya sa ating pag-U-turn, nandito tayo sa Absolute Sovereignty of God. So then, ano nga ba ibig sabihin? Unang-una, sabihin natin, meron may mga iba na nag-agree that God is able to accomplish His purposes in the grand scheme of things. There may still be some skepticism as to whether God designs and governs everything that comes to pass. Sabi nga sa Ephesians 1:11 is one of the clearest texts that addresses this issue. Anong sabi doon? Also, we have obtained an inheritance having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will, to the end that who we were the first to hope in Christ will be the praise of His glory. So, hinighlight ko dyan yung all things. So, yung all things na yan is papag-usapan natin as we progress sa ating pag-aaral. So, ngayon, papasok tayo sa key aspects of God sovereignty. Ano nga ba ulit ang soberanya ng Panginoon? Sa nauna natin pag-aaral, ano ibig sabihin ng God's sovereignty? Ano sabi? That God is what? That God's sovereignty is His absolute and eternal power to govern and control all things. Sabi nga kanina, all things, di ba? Events and people according to His will, for His glory. So may purpose yung sovereignty ng Panginoon. So this means He is the absolute ganap, sa ika nga, King and owner of everything. And nothing happens outside His authority. So napakalinaw po ang description ng soberenya ng Panginoon na nagmumula lamang sa ating Biblia. Okay? So, unang aspeto ng soberenya ng Panginoon. Nandiyan yung sinasabing absolute and eternal control or absolute control. Anong pakiwari ninyo o pagkakaintindi nyo kapag narinig nyo ang absolute and eternal control? Anong pagkakaintindi natin pag sinabi natin yan? Kagaya na nabanggit kanina sa description. Absolute, di ba? So, this is the core. So, nothing happens sa mundong ibabaw o sa mundong o sa universe na ito. From sa ibong lumilipad to the rise and fall of all nations o ng bansa that God does not know about and is not under His control. So, meaning to say, lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, nangyayari sa tao, o kahit saan man, alam ng Diyos. He is in full control. Kumbaga sa kotse, siya ang driver. Okay? So, walang nangyayaring sa buong sanlibutan mula sa pinakamaliit na detalye, yung pinaka-nucleus, yung nuclei, yung part ng atom na sinasabi natin. Alam ng Diyos yan. Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, okay, sa tao man, sa bagay man, sa lipunan man, lahat alam ng Diyos. Kaya sinabi kanina sa Ephesians chapter 1, verse 11, na siya ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon na pasya ng kanyang kalooban.
yung will niya, kagustuhan niya. Sa madaling sabi, siya ang ultimate director. Kung tayo nanonood ng sine, siya yung gumawa ng movie na pinapanood natin. Siya yung ultimate director. Meaning from the single detail ng script ng movie is alam niya. Alam niya ano mangyayari sa dulo. Alam niya saan pupunta yung istorya. Okay? Kasi sabi nga, walang umaalpas sa kanya. Dahil he is in full authority. So siyang ultimate director na may master script at walang pangyayari ang nakakalabas. Lahat ay nakahanay sa kanyang sovereignty na kalooban. So matanong ko lang, ang kaguluhan ba sa gobyerno sa Pilipinas, yung mga sakuna gaya ng lindol, pagputok ng bulkan, okay, ang pagbabaha, kalooban ba iyon ng Diyos? Yes. Ginusto ba na mangyari ng ang mga iyon ng Diyos? Yes. Okay? Yung iba hindi tatanggapin yun, di ba? Permissible. Okay? Permissible will ng tao. So sasabihin ng iba na lihis ang pananampalataya. Sasabihin nila, anong klaseng Diyos na meron kayo? Bakit hinahayaan niya na ang kanyang mga anak ay mag-suffer, maghirap, dulot ng mga sakunang yan? Tama, mali. Lalong-lalo na yung hindi pa nakakilala ng lubusan sa Panginoon. Kasi, anong masasabi niyo pag tinanong kayo ng ganun? Ano magiging tugon niyo? Since tayo mga Kristiyano, ano magiging tugon natin? Pag sinabihan kayo, point blank, face to face. Kasi isa na naman ang pinupunto doon ng Panginoon Mhm. na kahit anong mangyari, sa Kanya lang kumapit. Kahit ano mangyari. Okay? Ano pa po? Hindi, wag natin na misinterpret yung permissible will. Pag Mm. sinabing permissible will, from the word permit, it means He allows everything. He's not the author of the evil, alam naman natin yan. But He permits the works of evil to fulfill His sovereign purpose pa rin. Hindi nangyayari lahat ng bagay na hindi niya nalalaman, but there is a certain purpose kung bakit niya inaalaw. Lagi natin in-example yung buhay ni Job, di ba? That he allows certain things to happen during the history of Christianity. Pagdating sa history ng Christianity, lahat ng persecutions dinaanan ng Christianity from the 100th century ago, from AD 100 hanggang sa ngayon, ang persecutions is laganap. Well, why does persecutions when it comes to Christians? Unang-una, sinabi ni Cristo mismo na ang isang Kristiyano ay dadaan talaga sa persecution and difficulties and tribulations in life. That's part of His word sa kanyang sinabi, no? Na so He allows it. For what purpose? For His glory pa rin. That is only for His glory. When He allows something sa tingin sa perspective ng tao is masama, it is an evil. When He allows it for a certain purpose that He is a sovereign God who knows the beginning and the end, director nga eh. Kabisado lahat ng script, alam yung story na pangyayari. So it means, alam niya kung ano yung, bakit niya inalaw yun. Inalaw niya to accomplish His purpose, to execute His purpose. So hindi natin alam, sa tayo as a finite mind, hindi natin makikita yun. But the all-powerful and sovereign God of the universe knows it. Yes. Okay. So, we cannot misinterpret the permissive will of God. Hindi natin pa pwede na, hindi, inalaw ng Diyos yan kasi magpapalit siya ng decision niya. God doesn't change His decision. He is an immutable God from the beginning. He cannot change decisions because of the act of His finite creature. Lagi natin tatandaan yan. The story of the human race from the beginning up to the end is already in the mind of God. Alam niya na, dine-delay niya lang in some certainties, dine-delay niya lang, but yung pangyayari doon pa rin mauuwi yan. Tanong. Doon pa rin mauuwi. Tanong. Chastisement ba ito ng Diyos sa atin? That's one of His purpose. So, ang unang tanong, anong klaseng Diyos? Bakit hindi niya maghirap ang kanyang mga anak? Lahat tayo kasama doon. Ha? Ay nagpapahayag ng emotional o human-centered perspective lang. Yung mga ganong klaseng tanong. Emosyon yun ng tao kasi.
Kasi ang tao nasasaktan through his emotions. Kaya sabi natin, may kamag-anak tayong naging na-experience yung bagyo, binaha, naghira. Di ba? Bilang mga tao, which is having a finite mind, emotional, masasabi natin bakit pinapahirapan ba sila ng Diyos? Anong nagawa nila? Napakabuti nilang tao. Napakabuti nilang mamamayan sa paligid nila. Bakit sila'y nakaranas pa rin ng paghihirap ng pighati? So, alam natin katanungan, di ba? Ang kasagutan. So, lahat ng pangyayari kasamang paghihirap ay nasa ilalim ng kalooban at layunin ng Diyos. Walang aksidente, lahat ay may dahilan ayon sa kanyang plano. So, hindi rin aksidente kung bakit tayo lahat ay narito. Ito ay niloob ng Panginoon na tayo ay makapakinig ng kanyang salita. It's not in our own will that, nagpunta ako dito para to accomplish lang yung sinasabi niyang, give me a day out of 7 days. Di ba? Hindi. Dinala tayo dito ng Panginoon. So, yun ang sinasabi nating absolute and Sa magandang eternal story control. dagdag ko lang para mamaya sa Bible study nyo, ma-encounter nyo. Yung buhay ni Joseph, di ba? Bakit niya inalaw na ultimo mga kapatid niya, nagpahiram sa kanya, halos patay na siya, naging slave pa siya. Di ba? Sa umpisa, parang titingnan mo ba't ganun? Siya na nga lang yung pinangamabait sa magkakapatid siya pa yung sa kanya pa nangyari yun. Naging slave siya. Pagdating niya ng Egypt, may purpose pala yung Panginoon, gagawin pala siyang gobernador dahil may darating pa ng famine. correct. Para ma-salvage yung family niya from famine. To preserve his race. So nakita niyo yung pagkilos ng Panginoon din for a certain purpose. He allows evil to happen for a certain purpose of His sovereign glory. Dahil nga po sa emosyon ng tao, tayo ay nabubulag sa katotohanan. Mas pinapauna pa natin ang emosyon natin kaysa sa layunin ng Panginoon. Yun yung nasa pag-aaral natin sa John. Okay? So, pangalawa, may katanungan pa kayo dito? Kung wala, diretso po tayo sa pangalawa. Yung pangalawa naman po, sinasabi natin kanina na umuulan, nagbabaha, lumilindol, puputok ang bulkan. Kaya yung pangalawa ang sinasabi, ang Diyos having the sovereignty over nature. Sinasabi niya, paano natin nasasabi na meron siyang soberenya sa nature? Bakit? He created the things. Okay. He created nature and He operates it. Siya ang operator. Siya ang naglikha from Genesis, di ba? So alam niya lahat ng nangyayari sa mga bagay-bagay. The laws of science, gravity, photosynthesis, etc. Kung anumang siyensya yan, is parte yan sa paglikha ng Panginoon. Exist and function because of His continuous sustenance. Hindi ka gagawa ng isang bagay at iiwan mo lang dyan hanggang sa mabulok na. Pinaghirapan mo yung buuin. Ikaw nagpatayo ng house and lot. Hahayaan mo lang ba through all ages of time? Magiging dilapidated na yan, sira-sira. Anong gagawin mo? From time to time, ang gagawin mo, magkakaroon ka ng maintenance, di ba? To sustain na nakatayo yung bahay na ipinundar natin. Ganon din ang Diyos, nilikha niya, sino ang sustain niya? Okay? So, ang ibig sabihin gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 45, He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. This shows that God is in control of daily events in nature. So, ano po masasabi natin dyan sa verse na yan? Anong ginagamit ng Diyos dyan? Yung nature, di ba? Para, yung pa rin, para i-serve ang kanyang purpose. Nandun pa rin tayo sa premise na God is in control of everything. Para i-serve ang kanyang purpose, huwag tayo lilihis doon. Yung pa rin ang premise natin. Okay? At patuloy na humahawak ng ganap na kontrol sa bawat elemento ng kanyang nilikha. Okay?
Eh sasabihin ng tao, tao ulit, sasabihin ng tao, eh kung ang Diyos ang gumawa ng ulan, eh di ba tao kaya rin gumawa ng ulan? Cloud seeding. Cloud seeding, di ba? O ngayon, ang ginagawa ng Diyos, kaya rin pala gawin ng tao. Through science. O ano masasabi natin ngayon doon? Ha? Ang tao marunong na rin magpaulan. Ang tao kaya na rin magpabaha. But it will not be possible pag provide ng Diyos yung kailangan nila. Di ba? It is science. God created science as well. God created science as well, correct. Wala nga nakakaalpas sa authority ng Panginoon, sa knowledge ng Panginoon. Okay? So, ang unang bahagi ng pahayag na yon, ang Diyos ay direktang nagdidikta ng mga pangyayari sa kalikasan. Siya ang, sabi nga natin, siya ang direktor, di ba? Ito ay nagpapakita ng pananaw mula sa Reformed Theology or Theocentric. Okay? Na naniniwala lahat ng natural na pangyayari ay nasa ilalim ng kalooban at pamamahala ng Diyos. So, ang pangalawang tanong naman, paano mo sasabihin na Diyos lang ang kayang gumawa ng ulan ngayon? Ito ay nagpapakita ng scientific or naturalistic perspective na binibigyan diin ang papel ng sensya at teknolohiya. Gaya nga ng nabanggit na cloud seeding sa pagbuo ng ulan. Okay? So, maaaring maging conflicting sa science or human-centered bias na nakatuon sa kakayahan ng tao sa pamamagitan ng teknolohiya ang theological bias ng konseptong ito. So, you're trying to merge science with divinity of God. Yung sovereignty of God in specific. So, hindi natin pwedeng sabihin na because of science, no overpower natin ang divinity ng Diyos. No. Nandun pa rin tayo babalik sa unang-una. Absolute sovereignty ng Diyos. So, may tanong tayo dito? Okay, yan sinasabi natin kapag umuulan, bumabagyo, Lord, patigilin mo na yung ulan, Lord. Ay, tumigil, Lord, salamat. Diba? Lord, tagtuyot kami dito, paulinin mo naman. Ayun pala yung tao nagbuhos ng asin sa kabila para magkaroon ng ulan dito. Biyaya ba yun ng Diyos? Yun ang ginagawa nila dito. Para umulan sa isang lugar, madiligahan ng tubig, magbubuhos sila sa asin sa ibang lugar, papad pa rin ang hangin, dito uulan. So yun ang cloud seeding na sinasabi. At hindi maalat. Hindi mo? Lalo na yun, dumaan na sa planta. Okay? Na-filter na. Blessing pa rin yun ng Panginoon, sinasabi. Ginamit niya ang isang bagay para isagawa ang kanyang purpose. Okay? So pangatlo, balikan mo ang iyong nakaraan. Sabi nga is sovereignty over human history. So, ano masasabi natin dyan? May sovereignty rin Diyos sa history ng isang tao. Okay? So, the rise and fall of emperors, wars, and historical events are not merely product of chance. Okay? God guides and directs the flow of history towards His predetermined end. So, lahat na nanggaring gera noong araw pa, during our forefather times, is parte ng kanyang eksena. Okay, na ginawa ng Panginoon para still execute yung kanyang purpose, yung kanyang kagustuhan. Sabi nga sa Daniel chapter 2 verse 21, it is written, He changed times and seasons, He removed kings and set up kings, even powerful leaders hold their positions by God's permission. So yung mga iniluluklok ninyong presidente dahil sa ginawa niyong pagboto during election, will nyo ba yon o will ng Diyos? Tanong lang yun. So ano ang magiging sagot siya doon? So, ang mga kaguluhan sa gobyerno natin ay batid ng Diyos. So, bakit
sa ating mga panalangin, humihingi tayo ng tulong sa Diyos para mapuksa ang korupsyon sa Pilipinas, kung ang parte naman pala nito ay kanyang plano. So alam natin, plano pala ng Diyos yan yung korupsyon. So bakit ka ngayon nananalangin? Bakit ka ngayon nananalangin patungkol sa korupsyon na yun? Actually, tika mo na, kung tayo magkaroon na, kasi alam naman natin development na corrupt ang humanity, di ba? Lumaganap ang kasalanan dahil sa fall at yung free will ng tao ay nakorrupt ng kasalanan. So nagde-decide sila according to their free will, not related to salvation, not related to God. Yung free will nila ginagamit nila to decide such evil things kasi corrupt ng tao ng kasalanan. So nako-corrupt yung society. Meron nagkakaroon ng gera dahil sa decision nila, dahil yung decision nila is a depraved decision, dahil sa bunga ng kasalanan nila. But lagi natin tatandaan that God is allowing that purpose. Dahil alam ng Diyos, that is the consequence of sin. Lahat ng nangyayari ng evil of this world, lahat ng nangyayari dito, there's a permissive will of God na inaalaw niya dahil from the beginning, alam niya ang consequence ng sin. Alam niya ang mangyayari. Na itong mga to, magano to, dahil corrupt to mga to. Sa Romans 3, from verses 1 to 19, malalaman nyo kung gaano ka-corrupt ang isang tao. Di ba? Yung bunga, yung bibig niya is like an open sepulchre. Alam niyo ba yun? Yung bunga nga niya, inalitulad sa isang libingan na napakabaho. Ganun ka-corrupt ang isang tao, yung bibig niya, yung tongue niya, yung decision niya. That is the depravity of man. Kasi uuwi na naman tayo sa depravity pagkatapos din ito. Pagkatapos yan, kaya nga tayo nasa sovereignty ng God para mas maintindihan natin yung ultimate nature ng Panginoon about His sovereignty and human depravity. Pagdating sa human depravity or sa doctrine of man, dapat mas maintindihan natin dahil naintindihan natin God's sovereignty. Okay? So may katanungan ng ating kapatid. Wala akong tanong. Sige. Sorry. Hali. Pag yung situations, it happens that, and we believe that it's will of God, it happens because gusto niya, we are dependent on Him. It has nothing to do whether it is, you have to go back with me, I am your God. So whatever happens to you, don't blame anyone. If you, as you discussed yan kanina, sabi na, sumarin ng God and I will of God, go back with Him. It happens sa Old Testament, it's going to happen. Yes. Nothing else. We're really bad, but we have to go back with Him. Yes. Check it. Purihin ang iyong buhay, kapatid. We pray, we say you vote for wrong person, corrupt siya, that happens, and then sabi niya, ba't ka sa akin? Yes. Correct. Sabi of all those. That's why nandiyo pa rin yun. Di ba? So, salamat at for sharing that perspective, mga kapatid. Okay? So, may katanungan pa tayo dito. So, God allows things to happen, but He is not the author of sin. Okay? So, yung pang-apat, ito, medyo na tayo dito. Lalalim. Sovereignty in salvation. Ano ang salvation again? Kaligtasan natin, di ba? Eternal security. So, this is the most well-known aspect of Reformed theology, often called the doctrines of grace or tulip. Na after we study the sovereignty of God, yan ay yung kasunod natin. Kasi hindi natin malalaman ng kabuuan ang purpose ng tulip kung hindi natin mapapag-aralan ang sovereignty ng Diyos. Okay? It is shown that salvation is entirely from God. We know that salvation is a gift from God, not because of our own efforts or decision. Biyaya ito ng Panginoon. Grasya ito ng Panginoon sa atin. Napagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan o forever na kaligtasan. So under this, we have the unconditional election. Sabi, God chose us for salvation before the foundation of the world.
not based on any foreseen good in us, but based solely on His desire. May katanungan tayo dito sa unconditional election? Wala. Pangalawa, nandyan yung irresistible grace. Yung grasya na hindi mo matatanggihan na regalo ng Diyos sa iyo. Binibigay na sa iyo, sinusuksok na sa iyo, tanggapin mo yung grasya ko. Na ikaw naman, wala kang kakayanan para tanggihan yun. Ipagkakaloob talaga sa iyo ng Diyos sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Sabi nga, it is clearly stated in Romans chapter 9, verse 15 to 16, I will have no mercy on whom I have mercy. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. So sa awa at habag ng Panginoon pa rin. Ito ang nagpapaiba at mahalagang aspeto ng teolohiya. Ang pagkilala na ang pagliligtas ay 100% na gawa ng Diyos. Wala tayo contribution doon. Kahit 0.00.00.1, wala. Wala tayong contribution. Mula simula hanggang katapusan. Ibig sabihin, hindi tayo naligtas dahil tayo ang unang pumili sa Kanya. Mali. Kundi dahil sovereignty, siyang pumili sa atin bago pa man likhain ang mundo. Yun yung sinasabing unconditional election. At ang biyaya niya ay hindi kayang hadlangan o tanggihan. Yun yung irresistible grace. So, balik tayo dun sa verse kanina, Romans chapter 9, verse 15 to 16. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then, it does not depend on the man who wills or the man who runs, but on God who has mercy. Anong masasabi niyo sa Diyos na yun? Sovereign. Unfair ba ang Diyos? Namimili siya. Namimili ba ang Diyos? Pinipili niya lang yung gusto niya? Gusto nyo ng pair? Patakilasa yung pair, no? Oo. Di ba? Walang election. Yun yung sinasabi natin, unconditional election. Kaya kami grasya. Grasya. So what? Sa Diyos siya. Diyos siya. Wala tayong dun. Wala tayong surrender tayo dun. Pag sinabing Diyos ako eh. Anong gusto mo mangyari? Sa Exodus na sabi, gagawin ko. Diba? Ang gagawin. Ito ay nagpapatunay na ang kapangyarihan at kalooban ng Diyos hindi ang ating sariling pagsisikap o desisyon ang siyang tiyak na nagbibigay ng kaligtasan sa mga kanyang hinirang. So, tama bang sabihin sa isang tao na wala ka namang awa wala kang habag. Hindi mo man lang tinulungan yung tao o yung kamag-anak kong naghihirap o yung kamag-anak kong apektado ng baha. So, Kristiyano ka pa naman. Kung ang Diyos ay mahabagin, bakit hindi mo magawang maawa? Common eksena. Di ba? Common yan sa Pilipinas sa atin. Yung kamag-anak mo, nangangailangan ng pera dahil may nagkasakit sa kanila. Kailangan namin ng pera, ikaw lang matatakbuhan namin. Nagkataon, wala ka rin. Pero previously, nakakatulong ka naman sa kanila. Then at that specific moment, hindi ka katulong dahil short ka rin. Makakarinig ka ng ganito. Babalikan ka, Kristiyano ka pa naman, sisisihin ka pa. May nangyaring masama dun sa kamag-anak mong yun, sisisihin ka pa. So, ano masasabi natin sa ganun? May magandang testimony yun, ha? Oo. May marami talagang ganyan na testimony. Di ba? Di ba? Kaya nga lahat ng sinabing, sa tanong na yun, lahat tayo tinatamaan, nasasagasaan tayo. Okay? May bias dito, specifically, judgmental bias or moral bias. Ang ibig sabihin,
Hinuhusgan agad ang isang tao base lang sa isang sitwasyon o kilos na hindi alam kung ano ang tunay niyang pinagdadaanan o dahilan kung bakit hindi siya nakatulong. Hindi porket nakakarangya ka at hindi ka nakatulong, napakasama mo na. Diba ganun din ang accusation nila kay Cristo? Oh, Kaya nga nila pinako sa krus. di ba? Kaya nga nila pinatay. So, ano pa masasabi ni Jan? Anong sasabihin ng Diyos dyan? Anong bearing ng Biblia dyan? Ang Brad may kaliwali daw. Kaliwali. So, anong premise ng Biblia? Sa tanong na yan. Nakikita mo kasi magtatanong na gano'n, nag-host ka na gano'n unbeliever. Yes. Sabi mo, pero kung ikaw Kristiyano rin gano'n, hindi mo naman ma-host ganyan. Papasure siya. Sino ang nakakakita ng puso ng isang tao? Ang Diyos. So, alam ng Diyos kung bakit hindi ka nakatulong. At hindi mo rin man kagustuhan na may mangyari itong masama. Dahil sa hindi mo pagtulong. Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. Magko-contribute na lang ako ng prayer, Brad. Good answer. Wala man ako maibigay sa iyong material, pero ang panalangin ko yung nasa iyo. Paano may pera ka naman talaga? Nasa sa'yo na yun. Nasa sa'yo na yun. Gimoy ko na yun. Konsensya mo na yun. Bahala ka na. Ika nga, sabi nga, di ba, na nananalangin ka sa iyong kapatid na tulungan, na bigyan siya ng biyayang pinansyal, na kaloobin ng Diyos. Pero, sabi nga ni Brad Perdi, may pera ka naman pala. Ba't hindi mo... Hindi mo tapos siya, pero inilalaan ko yung spouse ko yung pinakang. Okay. Di ba? May rason pa rin siya. Kung may extra ka naman, why not, di ba? Hindi na makatulog. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 1 to 2, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Yeah? Yung kanina, Brad, di ba? Don't point fingers to others. Okay? Huwag mo silang sisihin. Dahil may balik sa iyo. Sapagkat sa hatol na iyong hinahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na iyon, ipanunukat ay susukatin din sa inyo. Equal justice. Don't judge the book by its content. So dito, ituturo ni Jesus na huwag tayo maging mapanghusga dahil kung paano tayo humato sa iba, ganun din tayo huhusgahan. Ang mas mainam ay unawain at, sabi nga ni Pastor Richard, ipanalangin ang kapwa imbes na pagalitan o insultuin pa siya. So alam mo yung kumukulo ka na, gusto mo nang sumbatan yung kapatid mo, pero hindi, kalma ka lang. Bakit? Kaya may Kristo sa puso mo. Kalma ka lang. Di ba? Kasi kapag ikay nag-retaliate, wala kang pinagkaiba sa kanya. Di ba? Sinalubo mo siya. Nag-clash ka na eh. Eh sabi mo, may Kristo na sa puso natin. Eh bakit ganyan pa rin kung paano ka sinusumbatan mo pa rin yan? Imbes na maging mahinahon ka, ipadinig mo sa kanya ang salita ng Diyos, iparamdam mo sa kanya na may Diyos sa ganyang sitwasyon, andiyan ang soberano niyo ng Diyos. Ganon tayo dapat, mga Kristiyano. Hindi sa porket hindi tayo lumilevel sa kanila. Ha? Hindi. Dahil gusto natin iparinig sa kanila ang salita ng Diyos. Dahil yun din ang advocacy natin. Santiago chapter 2 verse 15 to 17. Kung ang isang kapatid ay walang pananamit, ito yung sabi ko kanina, at kulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi, humayo kang payapa, magpainit ka at magpakabusog, ngunit hindi nyo ibinigay ang kanya kailangan ng katawan, ano ang silbi nito? Pero ano yun, James chapter 2 verses 15 to 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So ano bang ibig sabihin yan?
Yung sinasabi ni Brad Perdi, may pera ka naman pala eh, ba't hindi mo tinulungan? Nananalangin ka pa, nasa'yo na pala yung kasagutan, nakita mo na. Bakit hindi mo binigyan ng tulong? Damot mo naman eh. Diba? Yung mga maririnig natin eh. Diba? Oh. So ano pinapakita sa verse na yon? James chapter 2 verse 15 to 17. Genuine faith has a fruit. Yes, faith without works. We are saved by faith alone, but of course, a genuine faith has a fruit. Yeah. There should be a Mamumungat, Namumungat, mamumunga Hindi yan yan. nagko-contradict sa salvation by faith alone, ha? But a genuine faith, yung sinasabi ni James yan, ang context niyan, follows, sabi ni Sister Dolores, yung fruit of your faith, or yung genuine faith mo, or yung fruit of salvation mo, has its fruit. Sa Galatians 5:22, nakikita natin lahat, yung fruit of the Holy Spirit sa isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga sinasabihan ni Santiago dyan, ako mananampalataya. So, dito nga pinapakita, ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa ng awa at tulong. Pero tandaan, ito pa rin ay para suriin ang ating mga sarili, hindi para gamitin sa paghuhusgas ng iba. Ang mensahe ay maging maawain tayo, hindi husgahan mo ang hindi maawain. Okay? Husgahan mo, di ba? Hindi ka nagbigay. Maging maawain tayo, pero wag husgahan ang hindi maawain. Pag ako yung sinakap na ako ka. Okay. Micah chapter 6 verse 8. Micah chapter 6 verse 8. Ang sabi, itinuro sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan, umibig sa kakandahang loob, at lumakad ng may kababaang loob na kasama ang iyong Diyos. Anong pinapaalala sa atin dyan? 68. Micah chapter 6 verse 8. Anong pinapaalala sa atin dyan? To do justly, Okay. to love mercy, and to walk humbly with God. Praise God. At ang huli is, huwag tayong mapanisi ng iba. Huwag tayo sisi ng sisi. If you point one finger to others, how many fingers pointing to you? Diba? Sabi nga ni Kiss, Iba na ako tumuro kayo, bro, pag ganun din. Ayan. Lahatan na lahatan. So, kaya hindi tama na sabihin wala kang awa o Kristiyano ka pa man dahil sa ganitong pananalita, nagiging mapanghusga tayo at nakakalimutan tayo rin ay minsan nagkukulang. Mas gusto ng Diyos na ipakita natin ang awa sa gawa, hindi sa salita ng pagsisisi. Kung may kakulangan ng iba, ipanalangin natin sila at tulungan kung kaya, hindi pagalitan. Huwag natin sermonan. Tulad ng sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga maawain sapagkat sila'y kakaawaan. Matthew chapter 5 verse 7. So huwag tayo manghusga, sa halip mapakita ang awa at kababaang loob sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi mapanghusga kundi ano? Mapagmahal. Yun ang Kristiyano. Bantayan ang mapagmahal. Mapagmahal tayo, ha? Yun. Kaya pa ba? Sige. Iiwan ko tong kasunod para for next discussion natin. Sovereignty even over evil. Ayan yung tanong natin. Bakit hinahayaan ng Diyos ang mga evil? Over things. Sovereignty even over evil. Simon yan po next week. Simon Chan for next week, ha? Okay. Bibigyan ko kayong description. So, the existence of evil is a difficult reality to understand. So, bakit nga ba may evil sa mundo? Wala na.
Idagdag nyo yung Isaiah dyan, 45:7 para magkaroon kayo ng idea about number 5 na yan. Isaiah 45 verse 7. Pag-aralan nyo. O, mayroon na kayo, may tip na. Verse 7. Isaiah 45. So, while God is not the author or doer of evil, many believe that He allows human and spiritual actions, both good and bad, to occur within His greater plan, which may ultimately lead to a good or purposeful outcome. Also consider the verse Acts chapter 2 verse 23 says, Jesus was delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. So yan ang assignment natin. So para magkaroon tayo ng palitan ng kuro-kuro sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-aralan nyo Isaiah 45:7 mga kapatid ha. During your During your contemplation hours sa kanya. Okay? So, meron po tayong katanungan sa mga nagdaan. Ito na yung huling aspeto ng soberenya ng Panginoon. Okay? Preacher, may tanong ka ba? Amen. Amen. Okay, kung wala na, tayo manalangin. O Diyos namin, maawain, salamat muli Ama sa pagbibigay ng inyong kaliwanagan patungkol sa iyong soberenya, Panginoon. Maraming salamat sa pagbubuklod mo sa amin sa umagang ito upang muli manamnam ang mga katagan na mumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At muli, patubay at gabayan niyo po muli sa aming gagawin yung pagpupuri sa iyo at ang iligtas niyo po at ang lugar nito, Panginoon, na malayo sa mga anumang kalaban, pagtaka ng mga kalaban. At ang araw nito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Salamat muli kay sa iyo, Panginoon. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amen.